That's the reason why that the religious organizations are prospering also. Because while we are blessed, we are also blessing others, and these are ministries. And remember that it's not only pastor who is enjoying the givings of the people. Considering na ang daming members, marami ring resulta yung giving ng members ng kingdom. Kung titingnan ninyo yung mga foundation, titingnan ninyo yung mga institutions, titingnan ninyo yung mga natulungan talaga, doon na pupunta yung mga giving ng members nila. Hindi yun sa sariling personal na pagyaman ni pastor. In fact, this is the community effort ba ng mga members. So, hindi sinasarili ni pastor ang offering or ang tithes, binibigay ito sa community. Kusa. In fact, nagbabayad rin ng tax ang kingdom. Oh. So, saan doon ang corruption? Saan doon yung issue na yung gagawin mong issue? Oh. Yes, it's not a state issue. It's not it's outside the ambit of the state to intervene on the legality of the tithes and offering. The Supreme Court has already decided on that matter. Second is that this is out of the generosity of the people. And with respect to the context of KOJC, hindi yan sinarili ni pastor. Nakikita yan. We cannot, no words will stop us to say na maraming natulungan. Yes. All right. Sa sinabi po kanina ni Attorney Adam na bringing all the tithes, no? Malaki 310 yan. Dito kasi sa kingdom, talagang tinuturo yan. Ang unang-una talaga na sumunod niyan, ang ating mahal na pastor. Kung sa Malakay 3:10, so nasabi nila sa Old Testament, ganun din sa New Testament, sinusunod din yan. Kaya yung Malakay 3:10, yan po yung sikreto talaga ng mga pagpapala. Ano ba yung sigbi nun? So bring ye all the tithes into the storehouse, that there may be meat or food in mine house. Doon po nag-stop si Attorney Adam. Susundan ko yun, ipagpatuloy ko, kasi yun po yung naging source ng pagpapala ng kingdom. Sinabi niya that there may be meat in my house, may pagkain sa aking pamamahay. And prove me now herewith, saith the Lord, if I will not open the windows of heaven and pour you out a blessing, that there shall not be room enough to receive it. That is why, itong susi na ito, kaya i-prove mo ang Ama. Ganito po, kasi si pastor po ang nagturo sa amin dito sa kingdom. Pag magbigay ka, yung tithes is 10% of your income. Kahit ano man ang income mo, kung 100, so may 10 pesos ka, kung 1,100 yung tithes mo, yan po, 10% para sa Ama yan. Bakit? Because it belongs to the Almighty Father. The tithes is the Father's. Sa Ama yan. Ibabalik natin. Yun ang turo ni pastor kasi may 3 revolution dito sa kingdom. Spiritual revolution, babaguhin yung spirito mo mula sa pagiging makasalanan. Pag nag-surrender ka sa sarili mong kalooban at ang kalooban ng Amang susundin mo, bibigyan ka ng bagong spirito. Ganon din ang financial revolution. Kaya may financial revolution. Ano bang inaaway natin dito? Poverty, kahirapan, spirito kasi yan. Ang pagtuturo ni pastor, paano mo magagapi yung kahirapan? Paano mo magagapi yung karukhaan? Pagbibigay. Ito yung tithes. Ito yon. Ang susi niyan, ang tithes ang pagbibigay. Ang tithes 10% lang yan, but here in the kingdom, we are being taught not only to give our tithes, but our offering. The love offering is beyond the tithes. So yung sa 90% na naiwan, more than pa dyan ang binibigay. Ganun po ang turo ng ating ang pag-ibig. Ibig sabihin, more than pa ang ibibigay mo. Kaya dito sa kingdom, hindi lang naman kasi pera ang pagpapala dito. Buhay yan. Yun yung bagong spirito. That is why there is abundance, there is blessings here. Kasi nga nawala na yung curse. Nawala na talaga yung sumpa. Bakit nasumpa? Ano bang ibig sabihin pag nasumpa ka? Pag nagnakaw ka ng tithes, in Malakay 3:8, you have robbed me, even this nation. You are cursed with a curse. Why? Sabihin mo, bakit kami nagnakaw sa'yo? Yes, nagnakaw kayo pag hindi kayo nagbigay ng tithes and offering. Kaya, yun yung prinsipyo na tinuturo ng ating pinakamamahal pastor ayon po sa kasulatan, sa banal na kasulatan. Kaya sa kingdom, pinagpapala lahat. Okay, blood, sweat, and tears, sacrifice yan. But that's a blessing. Kasi buhay na talaga yan. Binigay namin. Hindi lang nga para sa kingdom. Kung nakita nyo, may maraming humanitarian na mga projects ang ating mga pastor. Napakadami.
lahat ng kingdom citizen, buong puso yan na binibigay namin. Lahat yan, kami ng mga full-time miracle workers, na alay na namin yung buhay namin. Hindi lang tithes, buong buhay na binigay na namin. So hindi lang 10%, 120% naka-offer na yan. Ganun po ang pagbibigay, ang pag-aalay po dito sa Kingdom Nation. Kaya yan po, kung nakita na yung humanitarian, hindi po supot-supot at kilo-kilo ang bigas na binibigay ni Pastor, hindi po ganun. Sako-sako. At hindi lang isang kaperampot na kita nyo yan, halos hindi na nila, ganun po pag magbigay si Pastor. So kami rin, ganun din galak sa puso namin yan. Kasi ganun po si Pastor. Kaya tina mo, hindi na uubos ang pagpapala. Kasi yun na nga yung pangako ng Ama. I will pour you out a blessing. There shall no room enough. Wala na talagang silid na kalalagyan. Kaya yan, ganun pinagpapalang bansang kaharian, walang korap, walang magnanakaw. Hindi kami nagnanakaw kasi binibigay namin yung tithes. Kasi yun nga, kahit itong bansang Pilipinas, kung pagbibigay tayo ng tithes, kaya ang Israel pinagpapala. Because they give to the treasury. That's why they're very rich. Kasi meron talaga silang Department of Treasury, binibigay nila yung tithes sa lahat ng mga businessman ng mga Hudyo. Ang Kingdom Nation, ito ang spiritual na Jew. Kung paano pinagpala ang natural na Jew, mas higit ang pagpapala na pinagkaloob ng ating dakilang Ama dito sa bansang kaharian. Kaya yon pinagpapala, ano man ang gagawin nyo. Sabi nga ni Pastor, dahil nga sumusunod kami sa kalooban ng mga pinakamahirap na mangyari kay Pastor at sa Kingdom Nation, ang mamumulubi at maghihirap. Kasi ang pagpapala ng Ama palaging na kasama namin. Kasi nga, pag totoo ka at sumusunod ka sa lahat ng kanyang kalooban. So babalikan ko lang yung sinabi ni General Torre, ang pagkain ni Pastor, pinagpawisan, totoo. Yun din ang tinuro ni Pastor sa amin, hard work. Because work is love made manifest. Ang model namin dyan si Pastor. Hindi kami nagnakaw, it did not came easy. We sacrifice, we work hard kasi yun talagang turo ni Pastor sa amin na lahat magtatrabaho kasi ang modelo namin si Pastor, siya ang nangunguna, yun ang leader namin. Balikan ko lang si Torre, ano rin yan, public official, saan ba nang gagaling yung pinagsusweldo, di ba, sa taxes ng tao? Pinagpawisan din yan ng mga tao na mga mahihirap na sinasabi mo. Pinagpawis, galing din yan sa pawis ng mga tao na nagbigay ng buwis para may maipasweldo sa inyo ng mga public officials. Galing yan sa taxes ng mamamayan ng mga tao. Kaya yun na nga, pag hindi ka na talaga sabay sa tama, mali-mali na yung sinasabi mo, palagi kang napapahiya. Every time you open your mouth, wala talaga. Napapahiya lang kayo. Lalo na ngayon, hindi nyo kasi alam kung sino yung kinakalaban nyo. Ang Diyos sa langit. Kingdom of Jesus Christ. Hindi kahit anumang, kahit sinong relihiyon nito. Pangalan ng Diyos nating Ama ang daladala namin. Yun ang tinataas namin at yun din ang buhay namin. Kaya, mag-isip-isip kayo kung sino yung kinakalaban nyo ngayon. Kaharian ng Diyos sa langit yan. That's the kingdom of Jesus Christ. So basically, the fund here involved is from the tithes and offering. And basic na yan, or sinabi na yun ng Supreme Court, na huwag nyo yan galawin as a state issue that's beyond the ambit of the state concern. It's purely religious, purely ecclesiastical affair, yung tithes and offering. Now, kasalanan ba ng KOJC na magkaroon sila ng ganun kalaking fund out from the generosity of the members? Hindi. So, paano yan? That's the reason why mas maraming natulungan ang KOJC dahil sa generosity ng members ng Kingdom. Kitang-kita naman sa community, kahit hindi nga members ng Kingdom, nabre-bless dahil sa mga ministries nila. So, it's not coming from illegal source. It's coming from the hard work of the members, but not because they were forced. It's because of their faith. It's because of their religious belief, and we have to respect that. Ako, mataas respeto ko kasi at least wala akong alam na peace pen sa Laguna de Bay ang Kingdom of Jesus Christ. Oo. Kaya meron lang ako religion. Sila pinakamalaking peace pen sa Laguna de Bay. Oo. May dagdag lang ako, Sir Jay, no? Kasi sabi ni Torre na galing daw sa pawis ng iba ang kinakain niya. So ibabalik ko yan sa kanya yung statement niya actually. So galing sa pawis. So ang pawis ng taong bayan, yun yung nagpapasweldo kay Torre. Right? So ang Kingdom of Jesus Christ, nagbabayad kami ng buwis. Kasi meron, for example, construction ng kingdom.
Mahal po yan, yung kingdom, yung mga materialis yan, ang laki po ng binayad po ng mga taxes po niyan. So, ang kingdom, ang nagpapakain, kami po nagpapawis, kami ang nagpapakain kay Tore. Tama yun. Kami ang nagpapakain kay Tore, pawis po namin through our taxes po. Kami po yung nagpapakain kay Tore. Tingnan mo, lahat ng lumalabas sa bibig niya, iba, hindi iniisip, bumabalik sa kanya. Siguro isali din natin to sa hair follicle drug test si Tore. Pwedeng patanong din. Opo. Gusto ko din tanongin si General Torre, no? Totoo po ba, General Torre, kung bakit ganito ka-agresibo sa KOJC ay dahil doon sa reward, yung bounty, ay nakolekta na daw yung kalahati? At saka yun yung motivation mo sa madaling salita, no? Yung pagpapawis ng Amerika, no, na gigipitin mo ang isang Pilipino. So, yun yung gusto kong tanungin dito sa taong ito, no. Nagmamalaki ka na ang linis-linis mo, na minamaliit mo si pastor ng ganyan, pero ikaw, yun ang kwento tungkol sa iyo, no. Dirty money. At saka kasi kung ano yung puno, siya rin ang bunga, susunod na yan sa kanila, yung downline po nila. Balikan ko yung sinabi ni Abalos na babagsak ang Pilipinas pag hindi daw nila mahuli si pastor kasi trabaho daw nila yan. Oh my goodness. Alam mo, Abalos, isa rin to eh. Isa rin to, hindi alam ang anong lumalabas sa bibig niya. Alam mo kung paano babagsak ang Pilipinas? Ganito yan, number 1. Nanakawin yung lahat ng pera, nakaban ng bayan. Yan, babagsak ang Pilipinas. Bagsak talaga yun. Ginagawa na nila ngayon yan. Maharlika Fund, PhilHealth Fund, Ayuda, flood control. Unprogrammed funds, yung MMOE ng unliquidated na funds diyan sa Kongreso, sa Senado, yung sa Office of the President, sa PCSO. Gusto niyo pa ba ako tuloy-tuloy? Abutin tayo ng umaga dito. Correct. Mga magnanakaw ang Marcos administration. Babagsak talaga ang Pilipinas yan. At kung ang namumuno po sa atin ay bangag, Yun. siguradong bagsak po ang Pilipinas. Kaya kakasa natin yung challenge nito. Kami na po ang magbabayad kung magkano ba yan, yung magkandak ka ng hair follicle. So, live yan ha. Ayan, sagot May na. first, second, third, doctor Lahat talaga. ng gagastusin. Sagot na po. Sasagutin na ng KOJC. Yes po. Challenge yan yan mula kay BBM. Meron akong inside na information na naghahanap daw sila ng magte-test na pwede nilang bayaran, no, na para yung kanilang test ay magiging negative. Totoo ba 'yon? President Bongbong Marcos, kaya ka matagal dyan, ay naghahanap kayo. Mag-abstain ka lang ng mga 3 months, kaya mo? Kasi pag drug addict, hindi kaya yon. Kahit 1 day, hindi niya kaya. 2 days, hindi niya kaya. Babagsak ang Pilipinas kapag hindi nahuli si pastor. Halimbawa, nahuli nyo si pastor, magmumura na ba yung presyo ng bigas? Correct. Pag nahuli nyo si pastor, dadami na ba ang trabaho ng mga Pilipino sa Pilipinas? Babagsak ang Pilipinas kung yung mga pinagagawa nyo ay hindi naaayon sa batas. Babagsak ang Pilipinas kung mga proyekto na ginagawa ninyo, mga substandard. Nakita natin sa balita, 91 million na sayang dahil sa substandard na flood mitigation project dyan sa Pampanga. Billion po ba yun? So, biruin mo yun. Akala ko million. Billion pala. I'm sorry. I stand corrected. 1.3 billion a day yung flood control. Iba pa po yun sa Doc Lorraine. Iba po yun. Sa Pampanga. Sinong congressman? Sinong congressman? Sino yung congressman? Ang pagkakaalam ko po doon, si Don Gonzales po. Si Don Gonzales. Sa Pampanga. Yung sip-sip ni Tambaloslos. Senior Deputy Speaker. Ay, makarine, penjak yan yung karin. Biruan mo, may gumpisa kayong Marso, ang may ngalasak na rugod. Di pa ning mayap na anong daraptan nyo kin. Na, hanggang kamarinayan, gewa mo na dong. Na. Ano man yun? Ako, Sir Hindi, Jay, kasi naniniwalang Sinasalita na natin yung salita nila. Kasi baka mamaya sabihin nila, hindi nila naintindihan. Tagalog at saka English sinabi. Kasi Kapampangan ito eh. 3rd District. No? Si Don Arayat. Gonzales yan? Opo. So maliwanag, corruption yan. Maliwanag. Kung hindi ho makaklasify na corruption yan,
palagay ko may diferensya yung nagtuturo sa Angeles University Foundation. Oo. Inumpisahan na, mabuti na lang kamo, nung gumuho, wala pang tubig. Imagine mo yung pagguho kung nandyan na yung tubig. Ha? Pero alam nyo, no, babagsak ang Pilipinas pag hindi nahuli si Pastor sa isip ng isang durugista. Oh, Yun. yes. Yun sa imahinasyon niya, para talagang praning na praning siya na yan ay mangyayari, na nonsense na yung sinasabi pero napapraning-praning na siya. Alam mo, kaya kanina, tinatanong ko, ano bang gusto nyo, kape o salabat? Kakuwag na yung salabat kasi 400 ang kilo ng ng ginger, ng luya. Oo, kaya nga, kung babagsak ang Pilipinas, ito problema nila yan. Kasi baboy, maka, isda, vegetables. Imagine mo, vegetables. Oy, mag-produce kayo, sabi nila, di ba? So, nag-produce yung tao, nagtanim ng kamatis. Wala naman tayong processing plant ng kamatis. O di nasira, tinapon lang sa kalsada. Yan ang ikababagsak ng Pilipinas. Oh. Incompetence, monumental incompetence, monumental corruption, monumental indifference. Diyan babagsak ang Pilipinas, Abalos. Dito kasi sa kingdom, si Pastor po tinuruan maging nation builder. Ito naman nasa gobyerno, mga nation destroyer ito. Biruin mo naman gagamitin ang resources ng bansa para gipitin ang kingdom of Jesus Christ. Nakatulong sa past administration para i-build po itong bansang ito. Correct. I remember nung umupo si PRRD, the whole Philippines, we were so excited, di ba? Kasi for the first time nakita natin, kaya pala, di ba, na umaandar ang Pilipinas, na tuloy ang tawag namin kay PRRD, the Quantum Leap President, kasi talagang pinush forward niyang Pilipinas, no? Tapos yung pala in 2 years, pag incompetent ang nakaupo, no? Lahat yun babagsak, yun Abalos, yun ang babagsak sa Pilipinas. Kapag ka ang president ay lulong sa droga, sigurado yun. At ang DILG secretary ay lulong din sa droga, sigurado din yun. No? Yan ang mangyayari sa Pilipinas pag ang mga nakahawak ng bansa at nagdedesisyon sa buhay ng Pilipino ay mga durugista. So magpa-hair follicle drug test kayo. Dok, palagay ko, talagang pabagsak ang Pilipinas eh. Isipin mo the same agency, Department of Agrarian Reform, sila yung nag-aaral dun sa mga lupa na dapat ipamigay. Yung mga pobreng IP sa Malay, sa Aklan, sa Boracay, nung matagal nilang pinaglalaban ito, no? Hanggang yung kanilang lupa na land grab na ng mga kamag-anak ni Risa Ontiveros, no? Nakaso yan eh. Oo, talagang Ngayon, ginawa ng paraan yan ng nakaraang administrasyon para maipamigay. Sabi ng Department of Agrarian Reform, talagang para sa mga IP yan doon. Siyempre, pag namigay yan, iimbitahin mo kung sino yung DAR Secretary o Presidente para mamahagi ng titulo. Akalain mo binawi yan ng kasalukuyang administrasyon at sinabing fake daw yung The same agency, the same Department of Agrarian Reform. Kaya hindi ko maintindihan, Conrado Estrella III. Anong klaseng kabangagan yan? Certified by your agency, and simply because it was Rodrigo Duterte who distributed the titles, now it becomes a fake. You know what, Jay? I was there when President Duterte gave away those certificates of land ownership. And it was such a happy occasion. Kasi for the first time, yung pinakamahihirap natin mga kapatid, mga indigenous peoples, meron silang titulo. Pero anong ginawa nitong si Marcos? Binawi. Napakawalang puso, no? Pinakawalang wala sa Pilipinas, pinakawalang wala sa bayan natin. Kinuha at ibinigay kanino? Sa mga amigo't amiga niya. Yan na nangyari sa Pilipinas ngayon. So bakit kami nagsusugal ng buhay namin dito? Kasi mga abusado itong mga ito, no? Kasi kawawa ang Pilipinas. Winawasak at babagsak talaga ang Pilipinas dahil yan ang palakad ng gobyernong ito. Doc Lorraine, yung sinabi ninyo na yung mga ating kababayan dyan sa Boracay ay kanilang displace.
habang papayag naman sila na may mga papasok dito ng mga Afghan refugees. Napakalaking katarantaduhan talaga nitong mga pinaggagawa ng mga to. At yung pagpaalam lang natin na yung contribution ng KOJC at ni Pastor ng mga kababayan through SMNI na mawala yung CPP, NPA, NDF, mga rebelde. Grabe, si Pastor in the front line po yan. Kaya tinatag po yung Laban Kasamang Bayan. Umabot na po sa sobra 1 billion pesos po ang contribution ng KOJC niyan. 1 billion. 1 billion. So dapat pala siya nagpapasalamat pa si Torre kay Pastor Apollo Kibuloy dahil yung trabaho niya ginawa ni Pastor Apollo Kibuloy. Si Torre, kinuha niya yung nirecall niya yung mga nasa Pakibato at ibinaba niya dito para magharas at mang-intimidate ng KOJC habang nandun sa Pakibato ay NPA nakaka-recover ang NPA doon. Ito si Pastor, talaga how dare you talaga General Torre. Ni kalahati, ni kalingkingan, hindi mo nagawa yung nagawa ni Pastor Kibuloy sa pagpapabagsak ng CPP, NPA, NDF nang kahit ang NTF-ELCAC noon ay ina-acknowledge siya at nagpapasalamat sa kanya. Ikaw, ano nagawa mo? I think si Mr. Torre, hindi naman sa, ayoko maging judgmental pero I think he has a problem with even knowing simple management Kita mo yung pinagja-jogging niya rito, nakaraang ilang araw, miyembro ng Regional Mobile Force na nakabase dahil wala na siya makuha rito sa Davao City, yung nasa Pakibato na kinakalaban, yung mga NPA, yun ang dinala niya, pinagja-jogging niya ngayon dito. I should know because I know these people imagine mo, alisin mo yun ang panangga mo para yung mga kalaban ng gobyerno hindi na anong tawag ito, hindi na makasikat ba? Sa Bisaya pa. Unyain mo ng dalundring. Kaya sila gutom. Kasi sa bukid, yung mga pulis doon, nagtatanim sila dahil hindi ho alam ito ng marami. Ang isa sa dinevelop dito sa Davao City, yung community relations ng pulis. Pag halimbawa, magpapatanim, tumutulong ang mga pulis kasama ng mga farmers. May gagawa ng barangay hall, katulong ang pulis pumupukpok ng mga martilyo. Pinagbawal po yan ni Torre simula nang umupo siya. Huwag daw ganon. Wala talaga Lahat ng, isipin mo, yan ang naging dahilan kaya napalapit sa puso ng mga taga Davao, yung mga pulis. Dahil katuwang nila tawag ka sa 911. Antimano naka-preposition yung mga yung mga mobile para makuha ka agad yung pasyente. Ngayon hindi na po pwede yun. Ayaw ni Torre ng ganun So baliktad po talaga ata pag-iisip nito, sir. Hindi ko alam kung anong tawag ito, saan pinaglihi ito. Ako pinaglihi sa duwat pero hindi ganyan ugali ko. So balikan po natin yung simple majority, So ngayon ko lang po nalaman kasi na yung 1 billion na ginastos ng KOJC ni Pastor Apollo Kibuloy sa pagsupil nitong mga rebelde, hindi lang dito sa Davao, kundi rin sa buong Pilipinas. So ito, bumalik na naman sa pagmumukha mo, General Torre. Kasi yung sinasabi mong simple majority, ayan, naging tulong, napakalaking tulong, simple minority pala, simple minority. Ibig sabihin, yung simple minority na sinasabi mo ay nagbigay ng napakalaking tulong sa lipunan. Kaya ayan, sumambulat na naman sa pagmamukha mo yung mga sinabi mo, General Torre. Tapos ano pa siya nung time na yon, yung Laban Kasama ang Bayan, kahit sa sariling government stations kailangan namin magbayad, kahit sa PTV4. So hindi namin kinagat kasi wala kaming budget. Talagang hinanap ako ni Pastor at saka talagang siya, tsaka sabi ko, sir, walang ganyang pera ang gobyerno, tsaka papagalitan kami ng DBM, etc. Dahil sumusunod kami sa batas noon panahon ni PRRD, Hindi katulad ngayon. Pero sinabi niya, hindi, libre. Biro mo yun. And everyday yun. Everyday na, ayan yung nagpabagsak sa CPP, yung information, yung tinatanggalan mo ng maskara. Alam dapat ni Torre yan, pero
pero malamang sa dami ng hindi niya alam, hindi ako magtataka kung kahit yan hindi niya alam, di ba? At sayang kasi yung Pro 11, ano yan sterling example yan, multi-awarded yung regional office na yan, mga police, and yung mga dating Davao humawak. City, Yeah, dating humawak ng pwesto na nadala niya ngayon, kapita-pitagang mga general. Sila Fillmore Escobal, ang gagaling, sobrang gagaling talaga. At yung puso nila sa taong bayan, na siya yung gumagawa ng mga programs na revitalized police sa barangay, na kung saan pag umakyat ka, pinakamalayong lugar talaga, makakakita ka ng pulis. At yung mga pulis doon, ginagawang ninong, ginagawang kuya, mahal na mahal sila ng mga taong bayan, mga indigenous peoples. Pero ikaw, kinukuha mo yung mga pulis doon at dinadala mo dito para kasuklaman ng mga taga Davao. Yan na sinisira mo ang Pro 11, sinisira mo ang PNP. And I'm also talking to PNP at to the DILG, si Abalos at si Bongbong Marcos. Sinisira ninyo ang mga institusyon natin. Mahina talaga utak nito si Torre kasi lutang na lutang. I mean, questionin mo ba naman yung tithes? Di ba? Yung reliyon nyo ba? Walang 10%. Tithes, 10% po yan. O, yung iba bang reliyon, wala niyan. Doon pa lang dapat malawak ng isip mo eh. Pero hindi niya alam eh. Baka hindi nagbibigay. Tinuwalag yan kung hindi yan nagbibigay. Di ba? Alam naman natin may mga reliyong mahigpit. Di ba? Alam ko hindi gano'n ang KOJC. Baka yung iba. Tapos eto na lang, magpa-jogging ka ba naman dito? Meron naman kayong kampo. Paikot-ikot kayong mag-jogging dito sa harap ng KOJC, counterflow pa. Yung ba ay nag-iisip? O, di ba? Ito naman, mata pobre pa. Minority. O, ang daming kapalpakan eh. At saka ngayon nung napuntahan na kasi nung kinausap ni Ma'am Lorraine, etong mga pulis, nandun po ako. Narinig ko eh. Galing po ito sa anong lugar po yun at sila ay nagbabantay ng mga NPA. Dadalahin mo dito Pakibado. At dadalahin mo rito para sa mapayapang lugar, mapayapang KOJC, para magbantay. Di sayang. Wala silang silbi rito. Ang silbi nila nandoon. Ewan ko kung mayroong leader. Siguro, frustrated na yung mga tao nito si Torre. Kanina nga may nabalitaan ako, Sir Jay. May nagsutukan daw dyan. Hindi na makatiis eh. Sila. Nabuburyong na nga eh. Sa may Buryong. gas station. Pakita Ayan, natin, nagsutukan na. Pulis sa kapwa-pulis yan, dahil Ayan. nabuburyong na nga. That's a sign of a weak Isipin mo, leader. kulang ka na ng kain, kulang ka ng tulog, wala ka pang tubig. Ba dapat ang Tapos, KOJC ang magbantay sa kanila? Sila pala ang violente. Kaya nga eh. Tapos Bantayan mo yan, Torre. Tapos niyayabang ni General Torre, di ba, na kasama niya mag-jogging, no? Jogging, parang jogging lola yun, ang bagal-bagal. Yabang-yabang yun, tumakbo daw siya, may baril siya, ganon-ganon. Yung pala, hindi ka pala marunong mag-alaga ng mga tauhan mo, di ba? Anong klase kang leader? Tubig, at saka yan, nagsusuntukan na. Talagang very weak leader, like your president. Pareho. Sakto. Dati kasi, Dr. Lorraine, di ba, sabi mo na nakasama siya. Parang matino pa siya dati kasi in-appreciate pa na yung SMNI, si Pastor, yung programa na Laban Kasamang Bayan. Kasi Naging guest pa yan dyan, ha? Yes. Oh my God. Nagpasalamat pa kasi yung dapat na trabaho niya, tinrabaho na ng KOJC at ni Pastor. Tinrabaho na against na mga rebelling NPA. Correct. Yan. Gines mo pala, Lorraine eh. Sorry, mali pala, sabi ni Boss Dada. Hindi naman daw nagsuntukan, kalbutan. Nagkakalmutan yung mga pulis. Kasi wala ng energy, no? Wala kang tubig. Walang kain eh. Hindi ko alam. Siguro nga, kasi alam ko, pag nagkakaganon tao, nagiging addict eh. Kasi kung matino ka, sipin mo, pag guess ka pa, makakapagmura tayo, no? Pagkatapos, ganun ka pala. Nung araw, pagka yung... Ako kasi, sana expose ako sa... For 6 years. 6 years ako member ng Regional Peace and Order Committee ng ARENA, Association of Regional Executive of National Agencies, representing Davao del Sur noon. Alam mo, itong mga ganito, ang tawag namin noong araw, pagka walang kwenta yung mga 0.5 ang IQ.
Thank you, Sir Jay. Before dun sa last statement po ng ating mga members ng panel, may nais na ba kong basahin dito at nais ko hingin din ang comment ng bawat isa. Nais ko lang po namin i-reiterate dito sa Kingdom of Jesus Christ ay kung bakit po ayaw po magpahuli o mag-surrender po na aming pinakamamahal na pastor na si Pastor Apollo Sikipuloy. Ito ay dahil po sa extraordinary rendition. Ito po ay equivalent ng assassination, kidnapping, o torture. Sa huling mensahe po na aming pinakamamahal pastor noong April 6, hiniling lang po niya ang garantiya na hindi makikialam ang Estados Unidos sa mga kaso niya dito sa Pilipinas. Ang hiling po, igarantiya lang po sa pamamagitan ng isang announcement sa live o video recording na hindi makikialam ang Amerika sa kaso ni Pastor Apollo Sikipuloy. Pirmado po dapat ito Pangulong Bongbong Marcos, Interior Secretary Abalos, Justice Secretary Remulla, PNP Chief Marbil, at ng AFP Chief of Staff Bronner. Kung hindi magagawa ito, nasaan na ang soberenya ng Pilipinas? Paano na ang constitutional right ni Pastor Apollo Sikipuloy? Hindi ba mahalaga ang buhay ni Pastor na isang Filipino citizen na maaari na lang ipagpalit sa mga hiling ng Amerika? December 21, 2023 pa lang, mayroon na umano nangyaring collusion sa pagitan ng Pilipinas at Amerika para ipa-assassinate si Pastor Apollo Sikipuloy. Hanggang ngayon, walang request for extradition para kay Pastor. Bakit ayaw dumaan sa prosesong legal? Naging puppet na ba tayo ng Amerika? Hindi naman Amerika ang binoto at sinuportahan ng KOJC noong eleksyon. Hindi naman ang Amerika ang leader at nahalal ng bansa. Kung hindi totoo ang mga intel reports na ito, magbigay lang po ng garantiya ang gobyerno ng Pilipinas mula kay Marcos, Abalos, Remulla, Marbil at kay Bronner na walang mangyayaring pakikialam ang Amerika sa mga kaso ni Pastor na kasalukuyang nililitis pa. Nahin po natin ang ating legal team para po magbigay po ng komento po sa binasa ko po pahayag. Unfortunately, I will have to disagree with you when you ask for live or recorded reassurances na hindi makikialam ang Amerika sa kaso ni Pastor or assurances from the present administration that they will respect the rights of Pastor as a Filipino citizen. The past few months have already shown that they will not do this. The past few months have already shown that instead of saying that they will respect the rule of law, it has not been respected. So, ako po, I think that would be an exercise in futility. But I am also wondering, kasama ko sa nagtataka, bakit hanggang ngayon wala pa ring extradition request? The legal councils of the kingdom have prepared for this a long time ago, and yet we are still waiting for that extradition request. What has happened to it? Is it the reason why you are resorting to all these things, pressure, coercion, pananakot sa kingdom and its citizens? Because you have not yet filed this extradition request? For me, as a lawyer, I would like to see this undergo the cold process of justice. The cold process of looking to see who is right, who is wrong, who should be acquitted, who should be convicted. So sa akin lang po, ito lang po ang masasabi ko. It would appear that there is indeed an unseen hand trying to direct us from behind, trying not to show itself from the shadows. But, you know, for me, shadows can always be lifted because there is always light, and light will shine where shadows cannot hide. So I would like to see justice done. I would like to see if indeed there will be an extradition process. But if not, then let us follow the rule of law
and let the cases of pastor follow the regular process. Do not accuse him or convict him by publicity. Let us go through the process. And in connection with that, while we are going through the process, you cannot compel pastor to surrender. It's part of the remedy available to him. It is not illegal for a person or for an accused not to surrender or not to submit to the jurisdiction of the court. It is an available remedy to him. Now, if you want to arrest him, so be it. But as to compelling him to submit or telling us to surrender, pastor, it is not for us to decide. It is the personal decision of the client that not even us, being lawyers of pastor and the kingdom, can compel him to do it. So it is his right, it is his remedy, and the fact that he is not surrendering, maybe it is a clear indication that he has no faith and no trust to the justice system, the present justice system right now. Alam nyo, ito si asama ko na pati SMNI, no? Sumusunod tayo sa lahat ng inuutos ng batas, alituntunin. Unfortunately, tayo'y sinagkaan, binusalan, nang hindi man lang dumadaan sa proseso. Nag-issue ng cease and desist order ang National Telecommunications Commission para hindi na makapag-operate sa free channel ang Suarasug Media Corporation, mas lalong kilala bilang Sunshine Media Network International o SMNI. Walang basihan. Tinanong namin, ano bang kaso? Kasi gusto namin harapin yung kaso. Wala po silang naipakitang kaso. Ang pinakita nila, yung pong rekomendasyon ng House of Representatives na may nakita silang violation. Pag tinignan ho natin ang violation doon, ang parusa ho noon, multang 500 pesos. Willing naman kami magbayad ng 500 pesos. Oh, kahit naman galing na sa kung sino mang cameraman ng SMNI. Ang problema ho, wala nga kaso. Hanggang ngayon, December pa ho yun, hanggang ngayon, Agosto na tayo, magsi-September na, birthday na ako. Oh. Happy birthday! Oh. Hindi nyo pwedeng makalimutan, September 21. Oh. Yung araw na diniklara ng tatay ni Bonget, yung martial law, no? Oh. Yes. Oh. Ngayon, dito sa panawagan sa kay pastor, ano? Alam nyo, ako hindi naman ako miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. Sabi nga nila, oy, surrender mo yung amo mo. Oh. Sabi ko, paano ko isusurrender? Unang-una, sa tagal ko na pabalik-balik dito, ni anino ni pastor, hindi ko nakita. No? Gustuhin ko man, wala akong may susurrender sa inyo. Ngayon, pangalawa, tayo po ay nakapag-aral. Malinaw naman po binibigyan ka sa ilalim ng batas. Tayo po kasi, we live in a democracy. No? Oh. Hindi democracy. Kasi hindi ko na mabanggit ang democracy. Sa nangyayari ngayon sa Pilipinas, this is really a democracy, no? Oh. Isipin mo, meron ka pang legal remedies. Sasabihin sa iyo ng Interior Secretary, tsaka yung magandang lalaki na mahabang buhok doon sa DOJ kahapon, sa Senate hearing. Oh, way within legal. Sabi ko, anak ng toko, mabutin lang hindi ako nagtapos ng law. Kundi sasampalin ko sarili ko Isipin mo, legal opinion from Justice Department, ganun ang sasabihin nila. Oo. Pero ako, ang anak ko, abogado rin. Ang manugang ko, abogado rin. Kaya tinatanong ko sabi nila, Dad, huwag ka masyadong magpapaniwala doon sa mga taga-DOJ, taga-Padre Paura. Oo. Hindi graduate ng ADU yan ng Ateneo de Davao University. Oo. Kasi kung ad mo yan, no offense men sa mga graduate
Ateneo de Manila, no? Pero ito, dinadaan lang natin pabiro-biro kuminsan kasi ayaw nating nai-stress. Ako lang ho, simple lang ang panawagan. Bagamat sometimes I feel frustrated about Mr. Torre. Ako, gusto ko lang ding bigyan pa ng isa pang pagkakataon itong mamang ito na sana makagawa ka naman ng mabuti bago ka man lang kunin ni Lord, no? Oh. Kasi ang pangit mo na nga, pangit pa yung ginagawa mo. Anak ng Togo, dahil mo pa pinagli sa sama ng loob. Okay, anyway, mga kapatid, no? So regarding dito sa panawagan nila na lumabas si Pastor Apollo C. Kibuloy. Ito, mga kapartner, mga kasama dito, sentido común lang po yan. No? Ikaw ba, kung alam mo na pag lumabas ka, papatayin ka, lalabas ka pa ba? Di ba? Common sense lang, di ba? At isa pa, ikaw ba, lalabas ka sa pinto na alam mo na maraming nakaabang na buhaya? Siyempre, hindi ka lalabas. Ang dami nakaabang na buhay di ba? So now, mga kababayan, baka sabihin na naman ng mga pilosopo dyan na hindi naman daw makikialam ang Amerika. Ano yung mga nakikita natin dito? Yung mga kano, na nakasuot ng NBA kasama ng mga kapulisan dito, di ba? At ano, yung mga nakikita natin ng mga negro dito na nagpapalipad ng mga tactical drones, di ba? At ito, napakasimple lang. Bakit hindi nyo po sagutin yung panawagan ng mga taga-KOJC na igarantiyahan ninyo na hindi nyo ibibigay si Pastor Apollo Kibuloy sa Amerika at dadaan sa proseso ng batas ng Pilipinas? Hindi nyo nga po nasasagot yun Kaya kami po, talagang nagdududa po sa inyo. Ako po, kung ako'y tatanungin at ako'y nasa kalagayan ni Pastor Kibuloy, hindi rin ako susuko. Kung meron akong capacity, hindi rin ako susuko. Bakit? Lahat ng ginagawa nila ay overkill. Lahat po, ultimo yung pagdadrama ni Abalos, ni Secretary Abalos, dyan sa Senate, ito po ay lumilitaw na siya ay nahusgahan niya na agad si Pastor Kibuloy. Tatandaan po natin, kaya nga yan na naging problema, kasalanan nyo Even si Secretary Boying. Marami silang hinawakan na kaso na bago pa masimulan, case closed na agad. Ganito rin po ang nangyari kay Pastor Kibuloy. At maganda yung sinabi ni Atty. Adam kanina na may remedy po si Pastor Kibuloy at we cannot compel him. In layman's term, paliwanag natin sa Tagalog, karapatan ni Pastor Kibuloy ipagtanggol ang kanyang sarili. Alam mo, yung mga nagtatanong kasi may mga dumadaan sa channel ko, isuko nyo na si Pastor Kibuloy, isuko nyo na, total kikita ka naman, Coach Oli. Alam mo, kayo, hindi lang kayo nag-iisip. Ilang beses na pong pinaliwanag yan. Kung kayo ay may utak, alam nyo, ito ay political persecution lang. Mahina na lang ang utak mo or in denial ka na alam natin, inosente si Pastor Kibuloy. Kaya lang niya to dinadaanan sa kasamaang palad dahil siya ay malapit kay PRRD. Sa mga Duterte at matagal na silang magkaibigan. Alam po nating lahat yan. Alam ni Marcos yan. Alam yan ni Secretary Abalos. Alam yan ni Torre. Huwag na po nating i-deny. Lahat po ito ay istorya para sa kanilang takot na hindi makaupo si BP Sara sa 2028. Itigil muna natin ang pamumulitika. Gawin muna natin. Una, yung baha, solusyonan natin. Bigas, pero higit sa lahat, kanina sabi nila, lulubog daw ang Pilipinas kung hindi nila gagawin ang trabaho nila. Ito naman kabaliktaran. Kung tayo po, lalo na yung mga sekretary at mga matataas na opisyal, ay magpapadrug test, ako ay naniniwala, aangat muli ang bansang Pilipinas. Dahil mapapalitan po yan ng tunay na magtatrabaho. Dalawa po ang problema ng bansang Pilipinas. Korupsyon at droga. Kasama po ba kayo dyan? Ayun, maikli lang kasi kanina naisip ko yung sinabi ni Abalos na pag di daw nila nahuli si Pastor Apollo Kibuloy, babagsak ang Pilipinas
Kaya iniisip ko kung anong connection ni Pastor Apollo Quiboloy sa Pilipinas, bakit babagsak kung hindi kung hindi mahuhuli si Pastor. Naisip ko talaga, mukhang totoo yung nakarating sa ating balita na nakakubra na sila. Na kung hindi nila mahuhuli si Pastor, sigurado ko sisingilin sila nitong mga dinidenggoy nila. Oh, yun lang ang aking naiisip talaga. Kaya kanina pa ako tahimik dito eh. Bihira ko manahimik bukod sa inuubo ko. Pero totoo yan. Totoo yan, mga bossing. Talagang iniisip ko kung ano talagang koneksyon ni Pastor Quiboloy sa bansang Pilipinas. Kasama pa nga siya sa nation building eh. Pero bakit siya ang target? So ngayon, mukhang talagang yung mga intel na natatanggap natin dito accurate. Thank you. Kasi Pastor Quiboloy considered powerful man kasi Pastor eh. Pero mo, before election, pumipila sila lahat dito. Lahat pumipila. From local, national position, pumipila. Powerful si Pastor. That's why gusto lang ipin down si Pastor. Gusto nilang ipasurrender si Pastor eh. Ito, mga pipit, bingito sila eh. Paulit-ulit na ni-explain. Kagaya kay Torrerista, si Torrerista ito eh. Fugitive ng fugitive. In-explain na ng lawyer kung ano po yung fugitive. Kahit grade 1, kahit ako hindi lawyer, nakaintindi ako ba? Na-enlighten ako. Ito siya hindi na-enlighten. Bobo. Ayaw intindihin, ayaw makinig ng katwiran. Itong klaseng government na ito, no? Pilit yung pinapasurrender, isuko nyo na. Challenge yan, isuko nyo na. Parang ibabalik namin sa inyo. Challenge din. Magpa-drug test kayo, hindi nga kayo sumasagot. Oh, yung mga bagay na yan. So, yung argumento po nila, pag ibalik mo sila mismo, hindi po makasagot. Paano namin sukus, Pastor? Matagal na nga wala dito. Palakasin nyo po yung intelligence ninyo kung hindi nyo kinurakot yan, and billion-billion mga intelligence funds po ninyo. So kami dito sa Kingdom of Jesus Christ po, lalo na, manawagan na lang po ako ngayon, sa paglusob po nila, kasi may Opland Parokya 2. And 2 beses ko na po yung in-erase no sa Senate hearing, may assurance ba na hindi maabuso ang aming karapatan, hindi maulis yung June 10 na marahas? Wala po silang direct na sagot. Wala talaga silang direct na sagot. Plano talaga nila, at all costs, marahas talaga. Gagamit sila talaga ng dahas. Ito mga ginagawa intimidation, mga intel reports, totoo po yan, gagawin po nila yan lahat. Babangga ng mga pader namin ng mga mantra, hagisan po kami ng mga tear gas, may mga sniper po dyan, pupusasan po kami kahit nakatayo lang. Gusto lang namin, kasi gusto nila sumunod sa batas. Gusto namin sumunod sa batas. Tingnan nyo yung mga papers, ano ba yan? Iga-guide po kayo. Very peaceful po, organized po. Ayaw po nila yan. Kasi once papasok na sila dito, kasi weekend na, Friday, walang pasok po mamaya. Friday na pala ngayon. Sabado, Linggo, Lunes, wala pang pasok. Weekend. Gusto nila magkampo na sila dito at hindi na sila aalis. Invasion po yan. Yan po ang klaro po na pagsupil po at pagyatak po sa aming karapatang pataw. Private area po ito. Religious compound po ito. At yan po ang gagawin niyo. Hindi po kami papayag. Hindi po kami papayag. At tandaan niyo po, the Word of God said, it is a fearful thing to fall into the hands of the living God. Nakakatakot po na mahulog po sa kamay na buhay na Diyos. Nahulog na po kayo sa kanyang kamay. Kami dito, wala pong armas. Wala po kaming kalaban-laban. Kung pagbabarilin niyo po kami, wala po kaming magawa. Pero may Diyos po sa langit. Marami pa pong matitinong pulis dyan na kasama po ninyo. Alam ko po yan. Nananawagan po kami sa matitinong pulis, matitinong AFP po na mga personnel po. Papayag lang po ba kayo na gagawin po ang mga inosente? As what they said, minority lang po kami. Dapat yung minority, dapat pinoprotektahan, di ba? Yung minority, kami pa po yung tumutulong. Ganun pa po yung minority. Kasundaluhan, kapulisan po, tumutulong po kami. Nation building. Kaya nananawagan po kami sa inyong lahat. Nasimula po ngayon hanggang mamaya madaling araw, uulit na naman sila. Marahas po. Tandaan niyo po, marahas po. At nagpapasalamat po tayo sa ating dakilang Ama, ni minsan hindi po kami pinabayaan ng Ama. Miracles after miracles po ang binibigay po ng Ama to protect each and every of us, this compound na binigay po ng Ama. At hindi po kami yuyuko po hindi po kami titiklop. Paninindigan po namin ito kasi property po namin itong bansang Korea. Thank you, Brother Carlo. At bago sa last message ni Sister Nori, can we have Dr. Lorraine's last message po? Gusto ko kausapin yung mga kababayan natin na ang bansa natin ay namemeligro ngayon. No? Yung nakikita ninyong karahasan na nangyayari dito sa KOJC ay isang simptomas
ng isang bulok na administrasyon. At nangyari na ito kay Ferdinand Marcos Sr. na winasak ang ating bansa dahil ganid sa kapangyarihan at sa kayamanan, nakaw na yaman ng Pilipino. Umuulit po ang kasaysayan. Ang nakauluklok ngayon sa pwesto ay umupo dyan, hindi para magsilbi sa Pilipino, kung hindi para tumagal sila sa pwesto, sa poder. Sinabi yan ng Vice President, at kahit hindi niya sabihin, kitang-kita natin, si Martin, yung Speaker, Martin Romualdez, ay nag-iikot na parang Pangulo at talagang kinakamkam niya ang pera ng bayan para sinisigurado niya, binibili niya mga politiko, binibili niya kung sino man ang pwede niyang bilhin, ang media pinatahimik niya para tumagal na naman sa pwesto ang mga malalagim na Marcos at Romualdez. So, itong nakikita natin dito sa KOJC, umuulit, ganito po, ang kagandahan dito, kasi martial law baby ako, at marami dito sa nanonood, hindi ninyo naabutan ito. Tignan nyo, masdan nyo. Masdan nyo si Torre, masdan nyo si Abalos, masdan nyo si Marantan, si Marbil. Ganyan po nung martial law ni Bongbong Marcos. Mapagsupil at wala ng karapatan. Kami dito sa SMNI, sa KOJC, I'm very grateful that there is, it's now the age of information, and we can beam live into your living rooms, into your bedrooms, at nakikita ninyo at ibinibigay namin ang katotohanan first hand. Nakita ninyo yung karahasan na ginawa ng PNP under the orders of Bongbong Marcos. So, pag hindi po tayo natuto dito, no, paggrabe ito ng paggrabe. Ganun po ang batas ng universe, no. Si Bongbong Marcos, isinuko na niya ang Pilipinas, ang soberenya ng Pilipinas sa Amerika, kung kaya't si Pastor Quiboloy ay pinaghahabol ng Amerika. At isang Filipino citizen who should be enjoying the protection of the president doesn't have it anymore. And for what? For money. So alalahanin ninyo, ang mga Marcos, hindi lang mga sinungaling, mga magnanakaw pa. Ang kanilang Diyos ay pera. Ang kanilang Diyos ay kapangyarihan. At wala silang pakialam kung sino ang aapakan nila. Kahit na yung mga taong tumutulong sa kanila, kahit na yung mga mabubuting mga citizens ng Pilipinas. So, tayo ang magdedesisyon dito. Gusto ninyong umulit yung dinaanan natin noon, or tatayo tayo? Kanina, a few hours ago, si Spokes Harry Roque ay recite in contempt ng Kongreso led by Martin Romualdez. Alam namin yun dito, no? Na-experience namin yun, yung ganyang karahasan at walang karespeto sa batas. Kung hindi pa maliwanag sa inyo, sasabihin pa namin ang mas maliwanag. Wala na pong batas sa Pilipinas ngayon. Hindi na po sinusunod ang batas. Kung ano ang maisip ng kung sinong nasa poder na batas, yun ang batas. Kaya nakikita ninyo itong kalagiman na nangyayari ngayon all over us. Pero naniniwala ako na nangyayari ito para sa napakagandang rason, para tumayo ang Pilipino at mag-mature bilang isang bansa at lumaban. Kung hindi tayo lumaban, susunod ang anak na natin, ang kakainin ng mga buitre na ito. So, yun, tayo magdedesisyon. So, magtutulungan tayo dito at tayo ay tatayo. Nagawa na natin ito noon. Gawin natin ulit ngayon. Muli nagpapasalamat tayo sa ating dakilang Ama na pinagkaloob niya na naman po ang presko na to para po magbigay liwanag na naman po tayo sa lahat po na mga nangyayari ngayon. Muli nagpapasalamat kami sa lahat ng mga sumusuporta na nandito
at mananatili ang aming pananalig sa ating dakilang Ama na siya talagang gagawa ng paraan. At alam naman natin na parang si David nakaharap si Goliath, hindi din matitinag ang aming pananampalataya at pananalig sa ating dakilang Ama na ang tunay na katungkumpayan ay ating pong matatanggap. So muli sa lahat po ng mga kingdom citizens, sa lahat po ng mga missionary workers, sa lahat ng full-time miracle workers, at dito sa Central Compound, sa lahat po ng mga compounds natin, na patuloy po tayo sa ating pagbabantay, alerto, kasi hindi naman natin alam kung ano pang gagawin, no, ng ating mga kaaway na talagang they're really bent on I don't know, kung mag-a-attack sila uli. Kasi palagi natin yung nakakarinig na may mga intel na naman nalulusob sila, hindi talaga nila gagawin yung legal. Papayag tayo, muli sasabihin natin, papayag tayo kapag legal po ang paraan. Pero kapag hindi at muli na naman nilang babalik ta rin yung batas, mananatili rin tayong maninindigan para sa katotohanan at para sa katuwiran at proteksyonan po ang ating lahat ng mga compounds, yung ating pamamahay, lahat po ng pinagkaloob ng ating dakilang Ama sa pamamagitan po at pangunguna ng ating pinakamamahal na pastor. Bagamat hindi natin siya kasama, alam ko, patuloy po tayo na nananalig sa ating dakilang Diyos. At bago po ako muling magtapos, muli babasahin ko po itong prophecy from Aliyah, a prophetess from the Middle East. Dahil alam naman natin na lahat po ng mga propesya, lahat ng mga revelations dito sa kingdom natutupad. This is a prophecy from Aliyah, the kingdom prophetess from the Middle East. Thus saith the Lord, the angel of judgment shall come upon you. Ferdinand Marcos Jr., Lisa Araneta Marcos, Martin Romualdez, Benhur Abalos, Risa Hontiveros, for you have oppressed and afflicted God's appointed Apollo Kibuloy. For the one who touches him touches the apple of God's eye. As you have grieved the Son of God, you shall be plagued with a deadly disease, a crippling condition, a formidable disorder that even your nearest and dearest one shall suffer terribly. It will be a dreadful curse, so devastating that existence itself becomes a burden. Thus it is written, of how much sorer punishment suppose ye shall he be thought worthy, who had trodden under foot the Son of God, and had counted the blood of the covenant wherewith he was sanctified, an unholy thing that had done despite unto the Spirit of grace. That's in Hebrews 10:29. Apollo, vengeance is within the dominion of divine justice. In due time, the disaster of your enemies shall come. Their doom shall be ultimate, and your adversary shall be no more. It will not tarry. It shall happen without delay. At alam natin ang lahat po ng ating natanggap na mga revelations, lahat ng kapayagan, itong lahat po ay mangyayari. Di natin alam kung paano at kailan, pero alam natin na darating. There is always judgment in this ministry that Almighty Father has given to His appointed Son. So once again, muling nagpapasalamat tayo sa ating dakilang Ama sa langit sa patuloy niyang proteksyon at ang kalakasan na pinagkakalob niya sa bawat isa sa atin. Muli, alam natin na ang kasagutan ay ating maangkin at ang tunay na katarungan at hustisya para sa ating mahal na pastor, para sa lahat ng kingdom citizens at sa buong Pilipinas na talaga naman pong aping-api na sa pamamahalaan ngayon. Pero hindi po tayo, huwag tayong malwala ng lakas ng loob kasi alam natin na may bagong liwayway talaga na naghihintay sa bawat isa sa atin. Manalig tayo at manampalataya tayo sa ating dakilang Ama because the Almighty Father will truly make a divine intervention to heal this country once again. So muli, papasalamat tayo sa lahat po ng mga sumusuporta, sa lahat po na nandito kasama natin palagi dito, no, sa ating presko upang ipag-alam, no, sa lahat ano talaga ang tunay na nangyayari. Dahil tayo na lang nagiging boses ng katotohanan, tayo na lang talaga nagsisiwalat kung ano talaga ang tunay na sitwasyon ng ating bansa ngayon. So muli, maraming salamat at pagpalain tayo ng ating dakilang Ama. Magandang araw sa inyo lahat. Maraming salamat po sa lahat ng members sa ating panel. I may not speak in behalf of members of the Kingdom of Jesus Christ, all the kingdom citizens, pero isa lang po ang nasa aming isipan at ang nasa aming puso. If God is for us, who can be against us? Maraming salamat po sa may kasama sa ating press conference. Magandang araw po sa ating lahat.